Placido Pinilente. Oh yeah. Isang masipag at matalinong mag-aaral. Siya ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at isa sa mga kabataan nakaranas sa hindi makatarungang sistema ng edukasyon sa ilalim ng aparele. Sa kabila ng kanyang talino, siya ay may tapang na personalidad at hindi madaling sumunod sa mga taong iniakala niyang umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Isa sa hindi malimutang bahagi ng nobela ay ang pagkikipagtalo ni Placido sa kanyang profesor sa klase ng pisika. Sa halip na maunawaan at suportahan ng mga estudyante, ipinakita ng sistema ang kawalan ng malasakit at paggamit ng kapangyarihan upang tayukin ang mga mag-aaral. Dahil sa paulit-ulit na hindi makatarungang karanasan, umabot sa punto si Placido na tuluyang mawala ng pasensya at umalis sa paaralan. Ang kanyang desisyon ay mahalaga dahil ipinakita nito ang mahangganan sa pagtitiis na isang tao patuloy na nag-aapi. Ang pangyayari ito ay ang naging isang mga dahilan kung bakit nababago ang kanyang pananaw at naging mas bukas sa kanyang ideya ng panlaban sa mapangabusong sistema. Malaki ang papel ni Placido Pinilente dahil kinakatawan niya ang mga estudyanteng inaapi at pinipigilan ang mapang-abusong sistema ng edukasyon. Ipinakita sa pamamagitan ng kanyang karanasan at kawalan ng kalayaan na mga mag-aaral at hindi makatarungang pagtato ng ilang mga guro at prayle. Ang suliraning panlipunan na kinakaharap ni Placido Pinilente ay ang pag-aabuso at hindi makatarungang sistema ng edukasyon sa ilalim ng mga prayle. Hindi siya malayang makapag-aral dahil sa pagkikipit at hindi patas pagtrato sa mga estudyante. Andito ang maikling dialogo ni Profesor at ni Placido. Tara na! Hindi na nagpatarungan sa Huwag na sumagot. Ako ang may kapangyarihan dito. Sige na! Paano naging makatarungan ng aming pag-aaral? Karanasan ni Placido bilang isang estudyante na wala ng gana dahil sa hindi patas sa pagtrato ng kanyang guro ay nagyayari pa rin sa totoong buhay. May mga estudyanteng nagsisikap ngunit minsan ay nadidismaya dahil sa favoritismo o hindi nakaturungang pagtrato. Dahil dito, nawawalan sila ng motibasyon katulad ni Placido. Ang aral na ito ay mahalagang maging patas at makatarungan sa lahat ng estudyante. Pinabaliwala ng Department of Education ng anumang aligasyon sa kanino mang guro, lalo na kung ito ay reklamo mula sa isang estudyante. Kaya namang seryosong kaso at agad pinaiimbestigahan ng DepEd Cam Norte ang isang viral post sa social media na sulat kamay umano ng isang grade 5 students. Sa nasabing post, ikinuwento nito ang pang-aapi di umano ng kanyang guro sa unang araw ng pasukan. Sa Facebook post naman ng tiyahin ng nasabing estudyante na si Jenny, umiiyak ang bata na tila nagkatroma matapos tawagin umano ito ng kanyang teacher na bobo, bruha at hayop. Sa labis na pagkatakot, isinulat na lamang anya ng bata sa isang papel ang nasabing karanasan. Bagamat hindi na binanggit pa ng DepEd Cam Norte ang pangalan ng bata at maging ng guro, gumagawa na umano sila ng aksyon sa pangyayari. Sa aking palagay, si Placido Pinilente ay sumisimbolo sa mga estudyanteng matalino at masipag ngunit nawala ng ganas dahil sa hindi makatarungang pagtrato at sistema hindi nagbibigay halaga sa kanilang kakayahan. Sa halip na matuto, naranasan sila mahihiya at maapig sa kanyang guro kaysa nawala ng motibasyon. Mahalin ito sa realidad ngayon dahil may mga kabataang humihinto sa pag-aaral at nakaranas ng matinding stress dahil sa bullying, sobrang pressure, hindi maganang pagtrato sa paaralan. Tulad na nakita ko sa ABS-CBN News a while ago, tungo sa estudyanteng nakaranas ng bullying at nakasanay sa kaisipan at makita ng mahalaga ang pagkaroon ng ligtas, suportadong kapaligiran at parang upang hindi mawala ng pag-asa
ang mag-aaral. May mga pangyayari ito ay dapat pakabatay sa paggalang, pag-unawa at patas na pagtuturo sa bawat estudyante.